Mga minamahal naming mga taga-subaybay, kaibigan, at kabahagi ng paaralang pansabado sa ating Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tayo po ay sumapit na sa huling linggo ng ating pagtalakay ng Ebanghelyo ng Marcos. At sa nakalipas na 12 mga linggo ay binaybay natin mula Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 15 ang aklat ng Marcos. Ngayon, sa huling yugto ay ating pong pag-aaralang muli ang huling kapitulo at yon ay ang 16 na may pamagat na ang nabuhay na Panginoon. Tunay na ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. At ang Biblia ay nakasentro kay Kristo na siyang nabuhay, nabayubay doon sa krus, nailibing, muling bumangon at umakyat doon sa langit na naghahanda ng lugar para sa inyo at para sa akin. Inaanyayahan po namin kayo na tayo'y muling humingi ng patnubay sa magitan ng panalangin. Mapagpala naming Ama na nasa langit, napakabuti po ninyo na sa nakalipas na 12 mga linggo ay aming binasa, pinagbulay-bulayan at pinulot ang mga mahalagang aral at prinsipyo mula sa Ebanghelyo ni Marcos na magiging gabay namin sa aming patuloy na paglalakbay, pagtatapat at paglilingkod bilang inyong mga anak. Sa huling linggo ng aming pagtalakay ay muli naming hinihiling na patnubayan kami ng inyong diwang banal. Maranasan naming muli ang pagkasi at patnubay na nanggagaling sa inyong banal na Espiritu. Ingatan po ninyo kami na huwag magkamali. Magkaroon kami ng mga panghahawakang mga katotohanan na siyang magiging saligan ng aming pananampalataya samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakarinig tayo ng isang tanging bilang bago tayo muling pumalaot sa ating huling pagtalakay ng aklat ng Marcos. Sweet melody, 'tis the voice of
spare me not while surges I'll brave. For that heavenly music had ravished me so, I must join in that chorus. I'll go, please let me go. Salamat po sa ating napakinggang awitin at pinasasalamatan ko ang lahat ng nakibahagi, ang aking mga anak, aking sambahayan, kanilang mga kaibigan na naghandog ng mga tanging bilang pagtugtog ng mga instrumento upang kayo ay hindi lamang aliwin kundi bigyan ng mga leksyon at mga pangako na maaari nating panghawakan. Sa huling yugto ng ating pagtalakay ay nakafocus ang ating pag-aaral sa Marcos Kapitulo 15, 42 hanggang 47 at ang buong kapitulo ng Marcos 16, 1 hanggang 20. Tutunghayan din natin at ating babasahin ang Colosas 2, 10 hanggang 12, ang 1 Corinto 15, 1 hanggang 8, ang Daniel 9, 24 hanggang 27, at ang Juan 20, 11 hanggang 18. Ang mga talatang ito ay mahalaga para sa atin upang ating matunghayan ang panoramic view, lalong-lalo na sa pag-aaral sa muling nabuhay na Panginoon. Ang ating susing talata ay masumpungan sa Marcos 16, ang talata ay 6. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret, na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanina." Narito ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad at kanyang mga tagasunod ng unang araw ng Sanlinggo pagkatapos na siya'y bumangon mula sa mga patay. Ano ang kanyang sabi? Huwag kayong mga gulumihanan. Si Jesus na taga Nazaret. Pansinin po ninyo, yung Jesus na ipinanganak, na ang magulang ay si Jose at Maria. Yung Jesus na lumaki sa sambahayan ng isang karpintero, na may mga kapatid na siya'y nilalait at sinasabi mula sa pasimula na siya'y kung minsan ay kulang sa pag-iisip, ay nabayubay sa krus. Subalit siya'y muling nagbangon. Siya ay nabuhay na maguli. Wala siya sa libingan. Ano't napakaganda nito. Aking pinag-aaralan ng ilang mahalagang bagay tungkol sa mga libingan at aking nasumpungan na isa sa pinakamagagandang mga istruktura na itinayo ng tao dito sa balat ng lupa ay ang mga libingan na inialay lalong-lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay at mga pag-aari. Makikita ninyo mga nakatatayong mga piramid doon sa Egypt. Mga 100,000 mga tao ang gumawa nito sa sa loob ng 20 mga taon. Ang libingan, ang mga ito'y may naglalaman ng mga libingan ng mga mummified na mga pero kasama ng kanyang mga tagapaglingkod. Maraming mga blocks ng mga bato ang ginamit para itayo ang mga ito. Subalit ang patay ay naroroon pa rin. Wala pong umaalis kasama ng mga istrukturang ito. Ganon din naman mapapansin ninyo yung Taj Mahal doon sa India. Ito'y itinayo ng isang Shah Jahan sa kanyang minamahal na asawang si Mumtaz. Ito'y itinayo na isang marble inlaid of precious stones. May mga halamanan at nagre-reflect ng mga magagandang mga pool o mga lalagyan ng mga tubig. Ang Taj Mahal ay isa sa pinakamagandang monumento, subalit ito'y isang libingan na nagpapaalaala ng isang pagmamahal na nakalipas. Kakaiba ito sa ating leksyon ngayong linggo. Ang aking mga nabanggit na libingan ay naroon ang labi, mga buto at mga ebidensya
ng pagkalibing ng mga tao na nakalipas. Subalit ang libingan ni Jesus ay wala pong laman. Ang ibinigay na libingan ni Joseph of Arimathea na hindi pa nagagamit, doon inilagay si Jesus, at doon ay hindi po kagaya ng pyramid ni Cheops o ng Taj Mahal, sapagkat ang libingan ni Jesus ay walang laman. Ngayong linggo ay ating pong pinag-aaralan ano ang kahalagahan na malaman na si Jesus ay namatay doon sa krus. Papansinin po niyo, tunay siyang namatay, hindi po make-believe. Ikalawa, sino ang mga unang nakaalam na si Kristo'y muling nabuhay at nagbangon mula sa kanyang libingan? Ikatlo, ano ang mga ebidensya na siya'y nagbangon mula sa mga patay? At ang panghuli, bakit ang argumento ng mga skeptic o mga manlilibak against the resurrection ay wala pong kabuluhan o does not hold water? Ngayong oras na ito, pansinin po natin at basahin muli ang ang huling kapitulo, kapitulo 16, 1 hanggang 11. Nang makaraan ang Sabat, sinabi ni Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago at si Salome, ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagka umaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Kanilang sinabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Sa pagtanaw nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki. At pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan, at sila'y nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret. Ipinako sa krus, siya'y muling nabuhay. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Subalit, humayo kayo. Sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo at sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi na sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y sinidla ng sindak at pagkamangha, at wala silang sinabi kanino man, sapagkat sila'y natakot. At ang lahat ng mga iniutos sa kanila na sinabi na maiksi ng mga nasa palibot ni Pedro, at pagkatapos at si Jesus mismo ay nagsugo sa umagitan nila mula sa silangan hanggang kanluran, ang banal na walang hanggan, proklamasyon ng walang katapusang kaligtasan. Nang siya'y ngay nagbangon ng unang araw ng linggo, nang una siyang nakita ni Maria Magdalena na mula sa kanyang 7 demonyo na pinalayas, siya'y lumabas at ibinalita mga naging kasama ni Jesus, na samantalang sila'y nagluluksa at tumatangis. Ngunit nang kanilang mabalitaan na siya'y buhay, ay nakita si Magdalena, ay ayaw nilang maniwala. Narito ang tala ni Marcos tungkol sa unang araw na siyang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ang libingan ay nakabukas. Ang silyado't binigyan ng tatak upang bantayan ng mga Romanong mga sundalo ay ngayon ay nakabukas. Wala nang mga sundalong nagbabantay. At naroon ang ating Panginoong Hesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena upang ipabalita at isabihin sa kanyang mga alagad. Special mention po si Pedro doon sa pabalita ng ating Panginoong Hesus. Ano ang purpose kung bakit merong itong nangyari? Ang mga tapatang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay marahil ay nagkaroon din ng pagdududa sa kung ito'y totoo o hindi. Maraming mga scholars na ang mga babae ang unang nakakita kay Jesus, help upang sabihin para sa atin. Kung sila'y gagawa lamang ng istorya, bakit ang mga
makapangyarihang political at religious na mga leader sa Palestina ay inupos ang mga hindi mahalagang mga babaeng ito na hindi dapat pakinggan. Subalit nagkaroon ng saysay ang mga babae at ang kanilang mga pangungusap sapagkat binigyan sila ng pagkakataon ni Kristo na sila ang unang magpahayag ng kanyang pabalita, ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kung minsan yung mga binabaliwala, sila yung nagpapatutuo ng tapat, kagaya ng mga babaeng ito na hindi mahalaga, na sila'y mga tools na walang mga kaluluwa sang-ayon sa mga Pariseo. Opo, ginamit ang mga babaeng ito para maging saksi, lalong-lalo na si Maria Magdalena na ang Kristo'y nabaon. Pansinin po ninyo na ang pagkabuhay na maguli ay nagpapakita sa Ebanghelyo na ang Kristo ay hindi po nagsinungaling, na nagturo ng mga himala. Siya na nagbangon ng 3 mga tao sa kanyang mga pagkabuhay, sa kanyang himala sa kanila, ay ginawa din niya ito sa magitan ng kapangyarihan ng Ama sa kanyang kabuhayan. Now, narito po ang pinakasukdulang korona ng kanyang mga himala, ang patutuo na ang Kristo ay nabuhay doon sa Kalbaryo. Para po kanino ipinakita yung pagkabuhay? Sa kanyang mga alagad, sa mga babaeng sumusunod. Ang account na ito ay sapat. Ang mga babae were the first to be informed of the resurrection. Kaya nga po, ang babae, according to the view of many, had excluded her from polite company. She had been forgiven much. Si Magdalena ay napatawad sa kanyang mga kasalanan. Ang 7 demonyo na sumapi sa kanya ay nawala, sapagkat siyang nagpatutuo na ang Kristo ay nabuhay at siya ang patutuong binago ito, kagaya ng nangyari sa kanyang Panginoong nagbago doon sa kanyang pagkabuhay. Sa Kapitulo 16, 12 hanggang 18, pansinin po ninyo, pagkatapos ng mga ito ay nagpakita siya sa iba siyang mga alagad. Sa kanila noon sila'y naglalakad patungo sa bukid, at sila'y bumalik at ipinagbigay alam sa mga iba, ngunit hindi rin sila naniwala. At pagkatapos siya'y nagpakita sa 11, samantalang siya'y nakaupo sa hapagkainan. Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniniwalaan ang manakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha, at sumampalataya at nabautismo ay maliligtas, ngunit ang di sumampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya, at paggamit ng aking pangalan ay papalayas sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y hahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na nakakamatay, hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Ito po yung tala ng pagpapakita ng ating Panginoong Hesus sa mga tagasunod at iba pang mga tagpo sa pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay. Si Jesus ay nagpakita sa maraming mga tao. Ito ang ebidensya na ang ating Panginoong Hesus ay hindi po make-believe yung kanyang pagkabuhay. Ang Ebanghelyo, ang mga manulat ng Ebanghelyo ay naglagay ng maraming mga ebidensya kung sino-sino ang nakakita sa kanya, at ito'y itinala bilang patutuo ng mga taong hindi pwedeng magsinungaling. Una, si Maria Magdalena. Ikalawa, ang ibang mga babae pagkatapos na umalis sa libingan. Mateo 28:9 at 10. Si Pedro, bago ang paglakad papuntang Imaos ng kanilang mga alagad. Lucas 24:34. At
ang dalawang alagad doon sa daan pauwi sa Emmaus. At ang mga disipulos o alagad doon sa upper room na doon si Tomas ay wala. Ang additional pang mga appearances pagkatapos ng Resurrection Day ay sa 11. Si Tomas ay naroroon na at tinawag niya ang ating Panginoong Hesus, Panginoon ko at Diyos ko. John 20:26 to 29. Ang susunod na tagpo ay ang 7 na mga alagad. Sila'y nangingisda doon sa lawa ng Galilea. Juan 21:1-3. Si Santiago ay nagsabing nakita niya rin ang Panginoon. 1 Corinto 15, talatang 7. At ang 11, immediately prior bago umakyat doon sa langit si Jesus, nakita ang ating Panginoong Jesus. Marcos 16:19 at 20, Lucas 24:50 hanggang 52. Ano ang pinaka sukdulang, tatawagin nating crowning miracle, o yung pinakasukdulang himala na nagawa ng ating Panginoong Hesus? Yon, marami ang nais pawalang saysay ang tala ng Biblia na ang Kristo ay nabuhay doon sa Kalbaryo. Pagkatapos na siya'y mabayubay, siya'y inilibing at nabuhay na maguli linggo ng umaga. Marami ang nais itong pawala ng saysay. Kagaya ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo, ang mga religious leader took steps to see na ang mga alagad ni Jesus ay hindi pwedeng magsabi na kanilang ninakaw ang bangkay or ang permisyo na mayroong mga kumuha sa katawan ni Kristo, sapagkat yun ay nababantayan ng mga piling mga bantay ng Roman guards. Matthew 27:62-66. Ang mga pagsisikap na ito para pawalang saysay ang balita ng pagkabuhay ay wala pong ebidensyang totoo kung sila ang ating sisiyatatin. During the course of centuries, sa paglipas ng mga taon, ang paliwanag ay marami ang nagsasabi tungkol dito sa walang lamang libingan. Una, si Jesus ay hindi tunay na namatay. Na siya lamang ay later ay nagpakita lang sa mga tao. Ikalawa, ang kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad ay hindi tunay na nangyari. Ang mga alagad ay talagang nanabik lamang na siya'y makita. Kaya nga't sila'y nagkaroon ng imahinasyon ng isang nabuhay na tagapagligtas. Mga wish na fulfill, theory ang tawag dito. Subalit, ang mga ito'y hindi po tunay na eksplanasyon. Meron bang ebidensya na nagpapatunay na si Jesus ay hindi tunay na namatay? Ang tala po ng Biblia sa Juan 19:31-35 ay nagsasabing si Jesus ay tunay na namatay. Na ang kanyang pagkabuhay ay totoong naganap. Hindi pwede pong mabuhay kung hindi namatay. Ang ebidensyang siya ay tunay na namatay, ang pagpapatunay na sinibat ang kanyang tagiliran para sabihin kung siya ay buhay pa o patay na, ay nagpapatunay na ang ating Panginoon ay physically declared na patay na ng mga sundalong Romano. Ang ebanghelyo ng pagkabuhay ay nagpapakita at nagdidiin na ang ating Panginoong Hesus ay hindi po lamang wishful fulfillment na siya'y nabuhay, kundi totoong siya'y nabuhay. They did not believe those who brought report, bagamat hindi sila naniwala sa mga nagdala nito. Dalawang malalaking katotohanan will help refute ang mga attempt na ito to explain away the resurrection of Jesus. Una, ang katawan ay nawala. Okay? Something happened. Kung siya hindi tunay na nabuhay, dapat nakita nila ang katawan o nasumpungang ito'y naitago o ninakaw o ano paman. Subalit hanggang ngayon wala pong nasumpungang katawan o bangkay ng ating Panginoong Hesus. Ang pinakamadaling paraan para ang kanyang mga kaaway ay i-debunk ang kasaysayang ito ay ang katawan.
Nasaan? Wala po silang maipakita. Ikalawa, pagkatapos ng Kalbaryo, ang mga alagad were broken and dispirited. After the resurrection, they were filled with confidence, power, and went to proclaim the gospel of Jesus Christ. Ano ang kaibahan? May nangyaring pagbabago. Sila'y nanlumo ng si Jesus ay mamatay. Sila'y na-discourage, sila'y nanlupaypay. Subalit ng linggo ng pagkabuhay, ng kanilang makita at mabalita ang si Jesus na nabuhay, nagkaroon sila ng kapangyarihang ipahayag ito, i-proclaim, bagamat sila'y pag-uusigin. Mamamatay ang ilan sa kanila. Subalit the power of the resurrection gave them the authority to proclaim the gospel of Jesus Christ. Ito po ang kapangyarihan na nasa likod ng ating pangangaral. Hindi po patay ang ating ipinangangaral, kundi nabuhay at ngayon naroon sa langit, naghahanda ng dakot na mamagitan para sa inyo at sa akin. Sa huling bahagi ng ating pagtalakay ay ating pong basahin ang Marcos 16:15 hanggang 20. Narito po ang sabi. At sinabi sa kaniya, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha, at ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang di sumampalataya ay parurusahan. At ang tandang ito ay tataglayin ang mga nananampalataya, sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y hahawak ng mga ahas at magsisiinom sila ng bagay na makamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang kamay ng mga may sakit at sila'y gagaling. Kaya't ang Panginoong Hesus nga pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila'y iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos, at humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon, ay pinatutuhanan ang salita sa pananampalataya ang mga tandang kalakip nito. Tayo po'y ating binanggit ang mga muling pagpapakita ni Jesus pagkatapos na siya yung namaguhay na muli. Subalit, ang mga ito'y kulang para sabihin kung ano talaga ang ebidensya na may pagbabagong nangyari sa pagkabuhay na maguli. Ano ang nangyari, kaibigan at mga kapatid? Nagkaroon ng tapang, nagkaroon ng pagpupunyagi, nagkaroon ng pagpupursigi na ipangalal si Kristo na siyang nabayuhay, namatay, nabuhay na maguli, na siyang kapangyarihan ng Diyos na daan ng kaligtasan. Ito ang tinatawag nating The Great Commission. Sangayon sa Marcos 16:14, ang kanilang katigasan ng ulo ay ayaw nilang tanggapin ang resurrection. The Greek verb means literally to reproach or to disparage. That is to speak firmly to them for their doubts. Sinaway ni Jesus yung kanilang pagdududa na hindi totoo, na hindi siya nabuhay, kundi siya'y tunay na nabuhay mula sa mga matay. Probably every one of us could give account of how God had worked marvelously sa ating mga buhay, na tayo'y binago ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa ngayon sa Marcos, ang dakilang komisyon ay ibinigay sa mga alagad. Subalit para sa ating mga Adventista, ibinigay ang Apokalipsis 14:6 na pabalita ng huling anghel na dapat ipangaral. At ang Ebanghelyong ipangangaral ay ang Ebanghelyo na si Kristo'y nagkatawang tao, namuhay na walang kasalanan, nangaral, naggawa ng mga mirakulo, nabayubay sa krus, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, at siya'y naroong namamagitan at muling babalik. Ito ang ating Ebanghelyo na dapat dalahin, na babago ng buhay ng mga tao. Ang huling dalawang bersikulo sa Kapitulo 16 ay nagpapakita ng pakikipag-contrast nito. Ano ito? Si Jesus has now ascended sa kanyang Ama doon sa langit. Nakaupo na sa kanang kamay ng luklukan ng Diyos. Ang praise na ang ibig sabihin, nilagay si Jesus sa position of authority. And yet, at the same time, ang text ay nagsasabing ang Panginoon
ay gumagawa sa kanyang iglesia, confirming sa magitan ng mga tanda at mga himala. In other words, though up in heaven, through His power and authority, Jesus is still close to His church, close to His people, giving them what they need to do what He asked them. Those words should give them comfort as the early church and you and me proclaim the everlasting gospel. Pansinin po ninyo ang praise na confirming the word. Anong ibig sabihin confirm the word in your own life and experience? Atin pong pansinin, ang ibig sabihin nito ay pinatutuhanan ang salita na ang mga binanggit ni Jesus na siya'y babangon at muling babalik ay atin pong panghawakan sapagkat ito'y totoo, may katotohanan at ito'y sapat nating pagtiwalaan. Kaibigan, si Jesus ay nabuhay at siya'y nagbigay ng komisyon para ipangaral at ang kapangyarihan ay nasa kapangyarihan noong nabuhay na maguling tagapagligtas. Hindi patay ang ating tagapagligtas at Panginoon. Siya'y buhay at ito'y nagbibigay ng pag-asa. Una, sa mga nagpapahingang nagtiwala sa Kanya. Ikalawa, para doon sa mga nangangaral na nanlulupaypay kung minsan na parang wala ng katapusan ang ating mga paghihirap. Darating ang oras, babalik ang Kristo na umakyat, na nabuhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Makakarinig tayong muli ng isang tanging bilang at sa sandaling ito'y pansinin natin kung ano ang kahalagahan ng ating pagbulay-bulayan kung bakit si Jesus ay nabuhay para sa inyo at sa akin. I come before the throne of God. My healing soul is filled with wondering awe as the Savior's tender mercy heals the wounds of all my sin. I praise the love that makes me whole again. I come in hope, I come in faith to feel the touch of His redeeming grace. As I offer Him my broken heart, He heals the hurt within. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit cries as He reaches out His hand to bid me rise. Hallelujah, praise the healer of all men, who makes me more than what I was, and sees beyond what I am. When I fall, He lifts me up, restores my soul, removes my bitter cup. For He heals my every heartache, and He carries all my pain. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit cries as He reaches out His hand to bid me rise. Hallelujah, praise
praise the healer of all men, who makes me more than what I was, and sees beyond what I am. And when I fall, He lifts me up, restores my soul, removes my bitter cup. For He heals my every heartache, and He carries all my pain. And I praise the love that makes me whole again. I praise the love that makes me whole again. Salamat po ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay at nagbigay ng kapangyarihang ipangaral ang Ebanghelyo para sa inyo at sa akin. Naanyayahan ko po kayo na muling pagbalikan ang 16 na kapitulo ng Aklat ng Marcos. Ang unang Ebanghelyong natala, isang outline para sa ibang mga Ebanghelyo. Naroon ang kanyang mga himala. Dito'y itinuro na siya ang Mesiyas at ang daang kanyang tatahakin ay ang paakyat sa Kalbaryo para kayo'y maihanda ng isang daan upang maligtas at makauwi tayo sa langit na bayan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa langit, salamat po na kayo ay kasama namin sa pag-aaral. Salamat sapagkat sa nakalipas na 13 linggo, ang Aklat ng Marcos ay amin pong binasa, pinagbulay-bulayan. Iwan po ninyo sa aming mga kaisipan ang mga banal na kaaralan at mga prinsipyong dapat naming panghawakan samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbalik. Pakabanalin ang aming mga buhay. Pakabanalin ang aming mga paglilingkod at ang aming mga sambahayan. Ihanda po kami sa inyong muling pagbabalik. Makita nawa namin ang Kristong nabayubay na nabuhay na maguli, na bababa kasama ng kanyang mga anghel. Kami naway sumalubong na mayroong pagtatagumpay dahil kami inyong tinubos at binigyan ng kapangyarihang mamuhay na may kabanalan at maghintay sa inyong muling pagbabalik. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa mga leksyong ating mga napag-aralan. Pagbalikan po ninyong muli, basahin ang maikling Ebanghelyo ni Marcos. Magbigay ito ng bagong sigla ng paglilingkod at pagsaksi sa banal na pangalan ni Yaong nabayubay at muling babalik. Pagpalain tayong muli ng ating Diyos na nasa langit, ngayon at magpakailanman.